Hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik ka DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa jowa mong nakakasakal. Ikaw ba, yes friend, ay nakaranas na or kasalukuyan pa rin nasa piling ng jowa mong over-possessive? Ano ba yung sinasabi nating over-possessive? Ito yung tipong bantay sarado ka talaga sa lahat ng kilos mo, ang dami-daming bawal, ang dami-daming utos, gusto lagi kang nasa paningin niya, ayaw kang makawala sa piling niya, diba? Daig pa sa pagiging istrikto yung mga magulang mo. Okay, sabihin na natin na kaya siya ganyan kasi mahal ka niya. Sige na, kinikilig na kami sa part na yun. Pero aminin nyo, no, kung minsan talagang nakakasakal na. Dito na naman papasok yung sinasabi nating lahat ng sobra ay masama. Kapag sobrang mahal mo yung tao at nadadaan mo na siya sa bawat kilos mo, na ipaparamdam mo na sa mga ginagawa mo at sumusobra ka na talaga sa pagproprotekta sa kanya, sa pag-iingat sa kanya, hindi mo maiwasan na maiparamdam sa kanya na nasasakal na siya. Kapag una, sabihin na natin na, nakakakilig naman yun. Diba, ang sarap-sarap naman sa feeling na may pumaprotekta sa akin, na may nagbabawal sa akin. Yung tipong sasabihin pa sa'yo na, akin ka lang. Sarap sa ears nun diba? Ang sarap sa pakiramdam. Pero eventually, mararamdaman mo na parang, bakit ganon? Parang, inaangkin ka na talaga niya. Na parang feeling niya pagmamay-ari ka na niya. Kumbaga nawawala na yung identity mo, nawawala na yung pagkakilanlan mo sa sarili mo na ikaw mismo hindi mo na alam kung ano yung mga dating bagay na gusto mo. Nilalayo ka sa nakasanayan mong mundo. Kasi tinatrap ka niya diba? Iniipit ka niya sa isang kahon na gusto niya kayong dalawa lang. Which is hindi naman pwede yung ganon Sabihin na natin na dalawa lang kayo sa relasyon, pero hello, hindi naman iikot ang mundo sa inyong dalawa lang. Kaya yung mga over-possessive, mga yes friend, alam nyo, magkakamag-anak yan sila, oo. Kapatid yan ng selosa, yan, di ba? Pinsan nila yung overprotective. At eto ang twist, ninang nila yung mga threatened. Oo, yung mga takot na maiwanan, yung mga takot ipagpalit kasi alam nilang pangit yung ugali nila. Threatened sila kasi alam nilang merong pang mas better sa kanila, kaya grabe sila magkaroon ng trust issues. Grabe ka nila i-gatekeep to the point na parang nawawalan na sila ng tiwala sa'yo kasi nga wala silang tiwala sa sarili nila. I mean, di ba, na-appreciate mo naman for sure na somebody is caring about you. May tumitingin sa'yo. May umaalalay sa'yo. Kumbaga partner nga di ba? May partner ka, may katuwang ka sa buhay. Pero hello, malaki ka na. Alam mo na yung ginagawa mo, hindi na para bantay-bantayan ka pa niya sa lahat ng ginagawa mo. Kasi may kakilala akong ganyan, hindi ko napapangalanan kasi malapit siya sa akin. Imagine, etong taong to, at may chismis na naman ang hatid sa inyo si B-Boy Bibo Kayo talaga, pagdating sa chismisa, number 1 kayo dyan. O etong ang taong kakilala ko.
grabe sa bantayan ng asawa niya. To the point na kahit etong kakilala ko ay nasa gathering kasama yung pamilya niya, sa reunion kasama yung mga kamag-anak niya, etong asawa niya talaga naman tawag ng tawag. At ang twist dyan ay hindi lang sa kanya tumatawag maski doon sa kamag-anak ng asawa niya. Sa lahat yata ng kamag-anak, lahat na tawagan na niya. Tinatanong kung nasa na si ganito, anong ginagawa niya? Hello, ano ba naman yan? Sana naging CCTV ka na lang. Masyado kang OA, masyado kang paranoid. Masyado mong binabantayan yung asawa mo na wala namang ginagawang masama, partida kasama pa niya yung pamilya niya. Alam nga namang itolerate siya na gumawa ng masama o humanap ng kirida. Diba? Okay, let's say na valid yung nararamdaman nila kasi nga mahal ka. Natatakot na mawala ka sa buhay nila, pero yung behavior kasi towards you, yun yung problema. Kung ano yung ginagawa niya. Hindi naman masama hindi naman sinabing wag mong mahalin. Wag kang masyadong sobrang magmahal. Hindi naman sinabing ganun Ang point dito is kung ano yung ginagawa mo. Yung action mo towards dun sa tao to the point na nasasaktan mo na siya, napagsasabihan mo na ng masama, napagbibintangan mo na. Nang wala ka namang sapat na dahilan, wala ka namang sapat na basihan. Diba? Example, ikaw, yes friend, kung pinagdududahan ka, imagine may nakikipagkaibigan sa'yo. Walang halong mali siya, as in purong pakikipagkaibigan lang. Pero yung partner mo, grabe na agad yung reaksyon. Kung ano-ano nang sinabi sa'yo, kung ano-ano nang ginawa. To the point na nasasaktan ka na emotionally, physically. Partida, wala ka pang ginagawa sa part na yun Diba? Yun yung mali. Especially kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang masamang intensyon at wala kang ginagawang masama. Yun yung mas masakit. Kaya panawagan po para sa lahat ng mga yes pre natin, mga pinanganak na OA dyan, magkaiba po ang pinoprotektahan sa ginagawang ari-arian. Magkaiba po yun. To tell you, kahit jowa mo na yan, kahit asawa mo na yan, hindi mo yan pagmamay-ari. May sariling buhay yan. May sariling mga karapatan yung taong yan. Let that person do the personal stuff na gusto niyang gawin sa buhay niya at gawin mo rin yung sayo. Siyempre nang hindi kayo hindi kayo naglolokohan Oo, gawin nyo lang yung mga bagay na dapat gawin ng isang normal na tao na okay lang gawin, di ba? Yung makipagkaibigan, make friends with people, socialize, ganyan. Pero wag naman yung makipagkaibigan para may benefits Walang ganon. Bawal yun yung bawal. Dun ka magiging OA. Di ba? Kasi kahit ako makakaaway mo pag ganon ka na, di ba? So yun lang, hindi lahat ng bagay sa mundo kontrolado mo. That's the bottom line of this topic. Again, hindi lahat ng bagay sa mundo ay kontrolado mo. At hindi lahat ng nasa buhay mo ay pagmamay-ari mo. Sasabihin sa'yo, ayokong umalis ka. Hindi ko kayang umalis ka kasi ang ikli-ikli ng shorts mo. Malamang, shorts nga, di ba? May shorts bang long? O, ito naman, over-possessive na nga, tatanga-tanga. Kakainis diba? Tapos kapag gagala ka kasama yung tropa mo, gusto naka-video call, nakabantay siya. Yung totoo, dapat nag-security guard ka na lang, be. Ewan ko sa'yo. For sure, sinabi mo na rin yung mga katagang nagseselos ako sa mga taong malapit sa'yo. Hindi naman sa possessive or selfish ako kasi takot lang akong sumaya ka sa iba kasi baka makalimutan mo kung paano kita napasaya. Dami mong alam. Ang dami-dami mong alam, ang dami-dami mong sinasabi. Lalabas na naman ako kasama yung mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko na wala ka pa man sa buhay ko, ay kaibigan ko na. Yung mga tao sa paligid ko na wala ka pa man sa buhay ko, dati na nila akong napapasaya. Bars. Dapat ganun sumagot sa mga taong over-possessive. Kaya alam nyo mga yes friend, ang masasabi ko lang, sobrang masarap ako, charot.
Hindi ako. Sobrang masarap yung harmonious na relasyon. Kalmado, payapa, swabe lang ang takbo. No? Yung hindi binibig deal ang mga bagay-bagay sa buhay-buhay. Especially yung mga maliliit na bagay na kung pwede lang naman na hindi na sana mauwi sa away. 'Di ba? Pag-usapan ng maayos. Pero since OA nga siya, 'di ba? Gusto nang laging kumusyon, gusto nang laging may mahabang diskusyon. Ay, wala. Talagang lagi kayong fight niyan, be, para kayong teleserye. Pero nakakaumay 'yon. Nakakapagod. Again, nakakasakal. And to remind you, and to ask you, lahat ng nasasakal anong ginagawa? Nagpupumiglas. Nagpupumilit lalong makawala. Ay, natakot lalo yung mga overpossessive. Baka mas lalong magpumiglas yung taong mahal na mahal nila. Yan sinasabi ko sa'yo, wag mo kasing masyadong higpitan. Hayaan mo minsan kumawala kasi pagpapawisan yan, mainit yan. Kaya kung ako sa'yo, yes friend, no? Isihan mo lang. Oo, jowa mo yan, partner mo yan, katuwang mo yan, asawa mo yan. Hindi yan aso para talian mo sa leeg at gawin mong sunod-sunuran sa'yo. Oo, hindi dapat nakakasakal ang pagmamahal. Wag mong kinukulong sa sarili mong mundo yung taong dapat mahal mo lang. Diba? Wag mong i-manipulate kasi hindi lang sa'yo iikot ang mundo niya. Kinukulong mo eh. Ginagawa mong preso. No? Yung totoo, dati ka bang abogado? Mukha nga, mukha ka nga dating abogado. Kasi parang ang daming trial sa piling mo. Ayos, wala na ways mga yes friend. 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta walang label. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin sa 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.